Hello. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gawin tong template na 'to, na galing kay Boss Ravin sa Comsci. Ang gagawin mo dito una, sundin mo lang tong template. So, meron ditong blank. Dito ilalagay yung mga pictures. So, may purpose, or function, then yung material na ginamit mo, and yung density, yung modulus, and yung stress niya. Tapos, next naman is yung sakae. Dito sa boundary conditions, yung makikita dito kung saan mo in-apply yung load, tsaka yung constraint. Then sa mesh view naman, yung mesh view. Then post-processing, meron ditong animation kung paano gumalaw yung part nung apply yan ng load. Then dito may displacement analysis and first principle. Tapos result summary, meron kang von Mises, meron kang displacement, meron kang first principle stress. So ito. So bale, pag sa template na to, kung gagamitin nyo to, ang babaguhin nyo lang is yung ito. Yan. Yan. Yung tatlo na yan. Tapos ito rin sa conclusion. So itong conclusion, ah, so pag may ginagawa na kayong conclusion, pwede sigurong i-copy nyo lang din sa ibang part kung hindi naman siya nag-fail or sa in-apply nyo force is nakaya nyo naman. So ang papalitan nyo lang dito is yung pangalan, itong rock. Kasi itong template na to is galing sa rock. So pwede yung, kunwari, ang ginawa nyong stress analysis is yung sa spur gear. So gawin itong spur gear. Pati rin dito, confirming the spur gear's ability to function safely. So, yan. So, punta tayo sa Autodesk. So, open natin yung parts list. Okay? So, para madali, sunod-sunurin nyo lang yung part dito hanggang sa matapos kayo para organized. So, unang gagawin, hanap tayo ng part na gagawin natin. So, kunwari, gagawin natin tong main holder. Yan. So, pag na-open nyo yung part, ang gagawin nyo lagi, screenshot. Okay? Pag na-screenshot nyo na, balik ulit kayo sa assembly parts list. Then, open nyo itong assembly. So, click nyo dito. Then, open. So, yung view nyo lagi, mas maganda kung shaded with edges. Then, lang shadow. Yan. Then, etong part na to, ay, ano yun? So, dito sa part na to, alamin niya lahat ng ibang parts na nakakonect sa kanya. So, nakakonect yung, ito yung part natin, di ba? Ito yung part. So, nakakonect yung base. Yan, marami. So, lahat ng hindi nakakonect, burahin nyo lang. La, 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 la. Wala, may ganito. So, yun. Ganitong view lang lagi para maganda. Then, screenshot nyo na. After nyo palang ma-screenshot to is i-control Z nyo hanggang sa bumalik yung dating itsura ng mechanism para di kayo mahirapan. Yan. So, after nyo ma-screenshot, balik kayo sa part. Then, stress analysis. And wait lang, gawa tayong bagong study. Yan. First step, then yung mesh view. So, kahit di nyo na i-adjust to, pindutin nyo lang, mesh view na. Okay na yan. Then, print scan. Screenshot ulit natin siya. Then, huwag niyong kalimutan mag-assign kung anong material siya. Lagyan natin siya ng constraint. Dito sa ilalim yung constraint kasi nakadikit to sa base, so hindi naman siya gagalaw. Then, apply natin. Then, yung force, lagay natin dito. So, yung force na ginagamit ko is 70. So, pag in-screenshot nyo, pwedeng hiwalay. So, pwede nyo i-screenshot to. And screenshot nyo to. Para makita yung pag-apply mo ng load and yung pag-apply mo ng constraint. Pero pwede rin naman siguro,
na isang screenshot na lang basta nakikita yung force and yung constraint. So, ito gawin ko isang screenshot na lang para madali. So, after nun, lagyan ulit ng mesh view, then simulate natin. And, yan. So, dapat yung framing nito is stack up ito. Itong part is stack up dito. Yan. Para maganda. Maganda siyang tingnan. Yan. Pwede na yan. Then, i-click natin tong first principal stress. Then, screenshot natin. Next is itong displacement. Screenshot ulit natin. Next naman is, punta natin siya sa von Mises stress. So, yan, mamaya na siya. Then, print scan natin. Screenshot naman natin itong nodes and elements. So, next naman tayo sa report. Then, okay. Sige. So, pag napunta ka dito, una mong gagawin na is, i-copy mo tong von Mises stress. So, copy mo na siya yan. Copy. Control C. Then, punta ka na dito sa PowerPoint. Sa template na ginawa. So, itong von Mises, palitan mo na agad yan. Control V. Then, ito. Keep text only. Para, yan, copy niya na yung format ng text mo. Then, next naman, itong first principal. Copy mo lang yan ulit. Paste mo dito. Ganun lang ulit. Oops. Displacement. Copy. Yan. Okay. So, after nun, anong part na to? Holder yung inano natin, diba? So, palitan mo lang to. Yun mong main holder pala sa akin. Main holder. The holder's ability. Okay. Then, okay, lagyan na natin mga screenshot natin. So, ito. Yung part and yung mga nakakonect na part sa kanya. Liitan lang natin. Right click, then send to back. Yan, pwede na yan. Then, itong ginawa ko sa function or purpose, para hindi ka mahirapan maglagay. Screenshot mo yung mechanism, then send mo sa AI, then explain mo kung paano gumagana yung mechanism mo, then pwede nang siya yung gagawa ng function or purpose para di ka na mahirapan. So, copy-paste mo lang yun ulit dito. Lagay mo na yung material, lagay mo yung density, yan, lahat yan. So, okay na yan dyan. Next tayo sa pre-processing, lagay natin yung my force and my constraint. So, liitan natin, send to back. Liitan pa natin. Yan, pwede na yan. Then, turo natin kung nasan yung load. Pati yung fixed constraint. Sa load lang to. Isa lang naman. Then, mesh view. Lagyan natin to. Send to back. Ito pala, itong average element size na yan. Dito yan nakuha sa stress report. Pero same lang kasi sila lahat na 0.1 tsaka 0.2 to. Kaya kahit isang screenshot mo na lang dun, then lagay mo na dito, copy-paste mo lang yan. Then next, ilagay mo na yung node element. Yan, lagay mo lang yun dyan sa taas. Next naman is yung sa post-processing. Itong dalawa. So, mabilis lang yan kapag sa ulo mo na yung mga gagawin mo.
Send to back. Escape. Then lagay natin dyan. Pwede na yan siguro. Then next naman is yung animation dito sa part na to. So open natin Inventor. Yan tayo. Animate. Then play. Then balik tayo dito. Insert. Then screen recording. So select natin yung area. And then record. Kahit ano lang yan. 3 to 4 seconds. Kasi matatapos nyo na yung animation na yan. Nauulit-ulit lang naman. So okay na yan. Silitan natin. Send to back. Yan. So kung yung dito sa adjustment is actual or 0.5, ano nyo, i-specify nyo dito. So yan, naka times 1 lang yung akin. Then, ayun, tapos na.